Ang usa sa part sa Gilon, ang second hand nga truck, nabangga pa gyud. Ni-escalate ang problema, nasakit pa gyud ko sa liver. That was during that time, gitagalan ko 3 months more to live. Wala ko'y trabaho, sigig paningil, napagyoy, nag-issue ko, gipagunit mo ko nag-check ato nga time, naka-issue pa yun kong check nga worth og 37,000. Kaya gipalit og bugas para dito sa nagtrabaho sa Baganga. Ang nahitabo, siyempre wala pa gyud na bayari, may warrant of arrest pa gyud. Ang truck, nadakpan pa gyud kay gihawlan sa mga kaigsuonan o lawaan. What a big stone before me. As if I was Jesus Christ na lubong sa lubnganan nga di nakagawas sa mga kaigsuonan. I never thought nga masulbad pa gyud tong problema ato. Abin ako, that was the end of my life. That was the end of everything. Kaya bisan asa ko mulingi, ridiculous ang akong madawat. Blame. Labi na bato ko sa mission office, tulisukon ko nilag maayo kay mali akong gihimo. Ato ko sa akong mga friends, I was bad for them. Ato ko sa akong family, still I was bad for them. I had nobody and I was nobody during that time. Abi ninyo, ang akong prayer sa una, moingon na lang ko, Ginoo, kung saan ka nimo pagsulbad akong problema, no, murag, o akong kalkuliton, di naman yun masulbad ang akong problema. Makautang ka di kag 150,000 atong nga time, murag na magiging babuang ka di ka kabayad. Saan ka na akong pagsulbad ini nga problema? Although the story went very long, and later when it was ended, it became short. Ang mga apostoles o ang kababayanan, panahon sa si Kristo gilansang sa krus. Daghang kisilag mga conspiracies in their minds. Sige nag-announce si Kristo nga ilansang ko sa krus. Mabanhaw ko tulo ka adlaw after. Inahuna-una, dili na siya malansang sa krus ba? Kay one time, gitabangan na si Kristo, kay dakpo na siya kay kurunahan na wagtang. Iniglansang sa krus, mawagtang po na siya. Kay di yun pwedeng malansang si Kristo sa krus, kay para nila, si Kristo mong bugtong paglaom nga makagawa sila gikan sa pagkaulipon sa Roman government or pagan Rome. Kasi makaingon ba po ko nga, doon na ba po yung punto si dating Presidenteng Duterte nga niingon siya nga, who is that stupid God? Who will allow His Son to be crucified on the cross? If I was the God, so pwede niya pagkilatan tamutanan, patay mo tanan. May punto ba yan siya? Galila, wala siya kasabot sa Bible. That's why He called the God a stupid. Pero mga kaigsunan, daghang gatuog ingon ana nga pagtuo. Panahon ni Jesus Christ. Even the disciples, they thought that Jesus Christ would never be hung on the cross. Dili mabitay sa cross. Karon ka nabitay mangyod, nablansang mangyod, napatay mangyod, nalubong pagyod, pastilan. The last little hope, hoping people were the women. Ang mga lalaki, wala na, nanago na. Ang mga apostoles nanago na, mga kaigsunan. Kay hadlok sila isunod. Pero ang mga kababayanan, nagsunod-sunod pag yun. Ang ilang gamayng paglaom, ila pag yung gibuhi, mga kaigsunan. Munang kamo mga lalaki, ay mo pangumidyag mga babae, huwag mo'y planong mga sawa, ayaw ninyo kumidyag, kay grabe mulaom ang mga babae, sultihan tamo. Wa pagani ingna, mulaom naman gani, labaw nag-ingnon. Di ba? Wa pagani unsaag, mulaom na gani, labi, nag-isaara na.
So grabe yung paglaom sa mga kababayanan. Nga doon na yung mahitabo sa di pa malubong. Karon kay nalubong mangyod. Agoy pastilan kay wa man nila mabalsamar mga kaigsunan. The record says, nanguli silang tanan nga mga kababayanan na malit og pahumot. Nan kay Sabado naman, na mahulay na lang sila sumala sa kasuguan. Quote unquote, remember, natay bisita, wata kapalit og paniudto niya, ya sa atbang dunay karinderya, para madili mo maulawan, mamalit na lang mo paniudto, di ba? Para bitaw ni sa pastor. Why problema? Para man ni sa pastor. Pero ang mga babae nga nagsunod kang Kristo, mga birhines, usa ni ato bas Virgin Mary, wala silang mudayon o gather sa mga pahumot kay sunset na, Sabado na. Wala silang ni dayon. Ning dayon sila pagkas pagsubang na sa bagong adlaw, sa unang adlaw sa simana. Dinhi magsugod ang atong istorya. Okay? Giuluhan ako kini mga kaigsunan og kining kaday lang. Giuluhanan kini siya og who shall rule us away the stone? In other words, kinsa nato dinhi amo ligid sa bato sa lugnanan ni Kristo. Ikaduha nga punto, kinsay mo ligid sa bato para nato? Okay. Ug atong basahon mga kaigsuonan sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 2, 3 ug 4 na kanayon. Very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. And they said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb of Christ for us? Kinsa may muligid sa bato nga nagsampong sa lubnganan ni Kristo para kanato. O imong tan-awon bugat mga kaigsunan, for us. Buti pasabot. They want to serve Christ. Gusto nilang dihugon si Kristo sa mga pahumot, kaya mao man ay pamaagi nila kaniadto para mabalsamar ang tao. Pero behind that mind, na sila pagtuo, nga may nalang inigabli, inigsulod nila, kaya ilang dihugon si Kristo, buhi si Kristo. I wish you can relate that situation. Ako mama, bago lang namatay, mga 1 week after, sa akong kaguol, depression tanan, I said to the Davao Mission, please transfer me to Baganga. I was in Panabo during that time. Na-request ko, ibalhin ko Baganga. Kaya ingon sila kanako ng Baganga, lisod kay na nga lugar, unya Patmos Island daw kuno na diyang Patmos Island. Ang mga pastor nga assign dito maghilak, mag-uol. Karon di ina kay gwapo nagkarsada ang Baganga. Kaniadto mo travel ka sa Davao alas 8 sa gabi, mabot ka dito alas 2 hapon. Grabe. Ang makalangan mga kaigsuonan, ang makalangan dili ang karsada. Sa panahon nga malubong ang sakyanan, mingon din ang driver nga, panganaog mo bi, katong tabang agtulak, mingon din pasahero, nga na nga sa manaog kami, bayad kami. Bala mayo. Kaya mayo ang magtulak. So why mga naog, mga kaigsunan, kay gabayad mo na sila. Nga no, patulak ko may gapliti man mi. Mana maghinulat tayo buntag, mingon pong driver, maghuwatag mo buntag. Kay inikauga sa yuta, ay hapata mo subida. So dugay kay moabot kaigsunan. So I volunteered myself, iasahan ko ninyo og Baganga. Pero pag abot ako sa Baganga, mga kaigsunan, ako para manggiun sa primero ni abot dito. Kay ang
pamilya nga naghatod nako dito, namalik man po sakay sa truck pa uli. So ako na lang usa nabilin. Niadto ko sa baybay, dapit. Dito ko kakitag balod, maginukdanay. Magdakop-dakop sa dagat. Nalingaw kong nagtanaw, nalipay ko. Ningon dayo ko sa akong kagalingon, how I wish makita na ko akong mama diri. Dili unta tinuod nga namatay siya. Unta, buhi lang unta siya gihapon. How I wish. Makakita unta siya nini ako nakitaan ron nindot. Sad akong pamati kay tinuod namatay magyud siya. Pero how I wish buhi lang unta siya. Pag-abot na ko sa balay, muraman to na hagdanan pa taas, wala may elektrisidad, lamparilya man, ang bagangga ni atong panahona kay igsuunan, bisan pag alas 3 pas hapon ngit-ngit na, kay magsigig dag-ong tibok adlaw. Dito ko sa taas, nya nay moskitero dito nga kanang baga nga moskitero kay tugnaw ko nga lugar. Disor ko natulog ko napasigan akong suga nga lamparilya. Nihigda ko kay kapoy ko sa biyahe. Tataod na babaeng nitapat, paragyo kadakagbatang sa kong mama. Nitapat sa kong higdaanan. Nya nitingog. Ang problema lang, ang tingog kay maog yung tingog sa kong inahan. Ang tingog niya mag-isong problema lang kay in English. Matod pa niya nga, my son, please don't believe that I died. I am alive. Nakurat ko. Ikuhala. Nabuhi akong mama. Nagitom na akong wish na agad siya. Iya din gikuot ang moskitero kay gusto siya musulod. Nya, pinakauna niya nakalusot iyang kamot niya si baklaro iyang dagway magigsunan kay baga ng sakos harina god ang moskitero. Pero ang shadow magyud sura. Nya gikot iyang kamot. Yung siya dawata kong kamot kay buhi ko. Na-remember man ako namatay siya. In English pod ko. Murabig mga hubog ba? In English. Iyan ko, I know you are dead. You are not my mother. You are the devil. Get away from me. Siya naranan mo, di kang patuon, nilakaw, nanaog. Sa hagdanan, gigukod na ako. Wala may tao na ako subos. Wala may tao, sirado man tanan. Oh, nag-ingay na ako mga kaiksonan. The devil has visited me today. Pero different ang nas pagbati sa mga kababayanan. Doon naman ko promise nga I will be risen after 3 days. Doon ay saad si Kristong mabanhaw ko human sa tulog adlaw. So gatuog yun sila nga excited na sila nga mabanhaw mga kaigsunan. But the problem is, very early in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen, and they said among themselves, who will roll away the stone from the door of the tomb for us? But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. Sa kasubida pa sila, hala, kinsa may mutulak sa bato? Kinsa mo ligid sa bato? Yung hala, mag-crusade ita, magtulda di ita, kinsa may mo gasto? Naunsa na, di ko palabot ani oy. Di ba? Hala, nanapoy bayro nun di ay sa pagadian di ay nga kanangkuan, sa franchise nga 450,000, na di na rin ako mapilgil CM fellowship kay basig ako'y solisitan. No? Daghan kitag mga, kinsa may mo finance na, kinsa mo bayad na, daghan kitag mga pangutana kay igsunan. Brethren, I would like to tell you, pag abot nila sa babaw, pag yanghag nila, oy, wala naman, naligid naman ang bato. So the question is, who rolled it away? Ang akong gustong dadon sing atubangan karon kaninyo kay igsunan, kinsay nagligid sa bato? Sa di pa tamo pa dayon sunahan, mangutana ko ninyo, namuhi ba mo manok? Kasulay mo pamuhig manok? Kanang itlog sa manok, di ba, lumluman man na si mungaan? Kinsa may mubuak sa shell? Kinsa hindi buak sa shell, ano makagawas ang manok? Ang piso. Ang mama? Sure mo? Kinsa nagbuak sa itlog aron makagawa siya? Ang piso. Bot ba niya pasabot nga si Kristo na po'y nag-rolled away sa stone?
Mo ba yung nasabtan nga ang nagligid sa bato si Kristo rapod? Abi ninyo kaigsunan, kung moadto ta sa verse, imagine na, dili basta-basta nga maligid ang bato mga kaigsunan tungod sa kadako niini. Dili basta-basta kay hilabihan kadako o matud pa dunay estimate diri. Tanawan ninyo. The great stone which according to the one of the New Testament manuscripts, Codex Bezae, would require at least 20 men to remove, had been rolled into its place against the door and sealed with the Roman seal. So kini mga kaigsoon nga bato, bugat kinis tanan, kinalag 20 kataw nga kana mga sundalo gyud nga mga tao, mga warrior gyud, mga galaksi gyud kaayo, mga kusgan kaayo. Mao'y mutulak sa maong bato aron maligid ang maong bato. Doon ay estimate mga kahigalaan. Estimate for the weight of the stone that sealed the tomb of Jesus vary. But historically and archaeological context suggests it was an incredibly heavy object like weighing between 1 and 2 tons. Usa ka libo ngadto 2 ka libo ka kilo. Ingon ana kabugat. Roughly 900 to 1,800 kilograms or 2,000 to 4,000 pounds. Ingon ana kabugat ang maong bato. Sumato nangutana sila, kinsa may muligid? Kinsa mo abli? Perting bugata, mga babae ta pareho, helpless, wa tay mahimo sa pagligid. Pero abi ninyo mga kaigsunan sa muabto ta sa laing account sa chapter 27 of Matthew 63 and 64, saying, "Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, after 3 days I will rise again." Sa dihang ilubong na si Kristo, ningon dayon tong mga kontrabida ni Kristo. Sir, gina nila ang si Ananias. Sir, di ba nagsulti sila nga babanaw siya 3 days after? Basig ilad lang na. Malingla lang ta, deception lang na. 64. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, he is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first. Sir, mo suggest me, pabantayan og mga Roman guards. Kay basig kawaton. Unya gawas nga gibantayan mga kaigsunan og Roman guards, as you can see it. Makitan pag yun ninyo nga gisilyuhan. Okay? Makitan pag yun ninyo mga kaigsunan nga gisilyuhan. Unya ang pagkanang nga pagsilyo niya sa iyang lubnganan, ang dagway ni ana kaigsunan, usa ka pagsilyo, traditional nga pagsilyo sa Egyptian, sa paglubong silang mga mamis nga mga hari kaniadtong nangamatay. Ginganlan kana siya mga kaigsunan og Egyptological seal. Og matud pa sa usa ka Egyptologist nga si Howard Carter, early 1920s, siya'y pinakaunang gialaw nga mubuak sa gipangsilyo nga mga lubnganan dito sa Egypt aron makita niya ang mga patayng lawas sa mga hari kaniadto sa Ehipto. Sa ato pa, ang kanang nga silyo mga kaigsunan, imong makitaan nga only the authorized person is allowed to open it. Nobody who is not allowed to open it. And who sealed it? The priest, the church, the Sanhedrin, the people of the church who are in authorities. If you don't have the authority, you cannot open the door. Mao nay ritual ni ana nga silyo kaigsunan. Busa, the tomb of Jesus was sealed on the authority of the high priest, which was either
Ananias and Caiaphas. The tomb was sealed using two patches of wax connected with a piece of rope. People knew that anybody breaking that seal would be held accountable to the high priest. From a factual point of view, the string was ineffective, but basa niyo yung last portion. But the authority of the high priest would have been respected. And I would like to tell you, anybody who is under the authority of Sanhedrin shall not be allowed to open it. Kung doon na may mo-open, shall be held accountable. Tulubago na niya. That is the tradition of the church. That is approval of the committee. It is the approval of the execom. Nobody shall be allowed to open it. If you will open it, that is a violation against your religion. But I would like to tell you, the record says, in Matthew 28 verse 2, og imong basahon, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Question, kinsa nag-abli? The angel of the Lord. May nag-abli mga kaigsunan. Why did he open it? Was he under the authority of the Sanhedrin? Under ba siya sa authority sa Sanhedrin ang angel of the Lord? No. Under ba siya sa organization sa Jerusalem? No. Under ba siya sa mga pari niyatong panahon na nga nagdumala sa konsiho sa iglesia? No. So iyang gi-open ang door mga kaigsunan. Wa naman tatanag sigig persigir for reconciliation between us and the organized church. Kaya maghulat na lang ta kinsay interesadong ma-open for reconciliation. Walay pastor nga mo di. Kaya kung mo di, isipon sila nga violation sa policy sa organization. Pero nalipay ko nga si Pastor Clyde Sumatra, ang Vice President sa Mountain View College, he dared to stand. Siya na ning kamot nga ma-reach out ang mga kaigsunan nga naa sa LCM nga nagsuporta. Yatubang siya sa committee sa Kinatibuk ang union. Pangutana dito, pangutana dire. Matod pa niya, natubag karogyod na ako ang tanan uban sa tabang sa Ginoo. And we are praising God for that. Buti pasabot mga kaigsunan, wala na mo dare og open to solve this problem. Kaya nga naman, matod pa silyado na, dead case na. Pero mga kaigsunan, ang Ginoo magpadala og angel of the Lord to open. And that angel of the Lord is neither under the authority of the execom. Let's go back to the death of Christ and His resurrection. Kinsay nagbanhaw ni Kristo, kinsay nag-ablis pultahan? The angel of the Lord. So, kinsa ning angel of the Lord? Mani pangutana karon. Who is this angel of the Lord? Unless the Bible will speak out o kinsa siya, then we will believe. O kinsang angel of the Lord. Sa Biblia, there are 200 times mentioned ang angel or angel of God, angel of the Lord. 200 times. And the very first time that it was mentioned, pinakauna nga na-mention ang angel of God or angel of the Lord was in Genesis chapter 16 verse 13. Sa dihang nilayas si Agar, kay gipalaya siya mga kaigsunan. Sa dihang nilayas na siya, dito sa daplin sa suba, nagbakho si Agar. Hopeless siya, wa siya kabalog asa sa padulong. Kauban siyang anak mga kaigsunan nga si Ismael. She was an outcast woman. Rejected woman. So kinsay nitong ha siya hang kiliran. The record says,
She gave his name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me, for she and I have now seen the one who sees me. That's in Genesis 16:13. So matod pa niya mga kaigsunan, gitagaan niya pangalan ang bata nga si Ismael. Kay you are the God who sees me. Ang angel of the Lord kanang nasang likod, iyang giingnan, ikaw mo ang Dios nga nagtanaw nakakita kanako. For she said, I have now seen the one who sees me. Capital O, one. So he's referring to God. Now the question is, sugla na to, mabalik ta sa versikulo 7. Okay, are you following with me? Atras ta sa versikulo 7. Basahan ninyo. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain of the way to Shur. And the angel of the Lord said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. And the angel of the Lord said to her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy afflictions. Kinsa yang nakitaan mga kaigsunan? The angel of the Lord mitungha kaniya. Giingnan siya nga, nakita na ko imong mga kasakit, busa kanimong bata nga mataw, ngan lag Ismael. Unsay conclusion ni Sarah? No, Agar, I'm sorry. Unsay conclusion ni Sarah? Matod pa niya, and the angel of the Lord said to her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt thou call his name Ishmael, because the Lord hath heard thy afflictions. Sa verse 13, kaganina itong gibasa kaganina, unsay gisulti niya? Matod pa niya, she gave this name to the Lord who spoke to her, You are the God who sees me. Giunsa niya pag-address ang angel of the Lord? You are the God who sees me. Now, kinsa ang angel of the Lord? So, kinsa nag-roll sa stone away? Ang angel of the Lord nga mao ang Dios. Okay? Daghan man ni, pero mangita pagyutag uban pag yung mga backup. Ato ta sa sugilanon ni Abraham o ni Isaac. Ingon ang Diyos, Abraham, kanimong bugtong anak, ihalad na dito sa bukid sa Moriah. Away balibad. Although nagsubo siya, nag-uol siya, kuha siya kahoy, anak, maghalad ta, kuha po kahoy ang anak, bakta sila paingon dito sa Moriah. Pag-abot sa Moriah, gigapos na yung anak, Dad, asa man ang halad? The Lord will provide a lamb for Himself. Mo provide ang karniro, ang Ginoo karniro siyang kaugalingon. Sa dihang iyan ang patyo niyang anak, brethren, what a dispirited father. What a hopeless father. Kabalo siya nga dili siya musugot nga patyo niya anak, pero for the sake ang Dios may nagsulti, patyo niya mga kaigsunan. Grabe niyang kaguol niya itong panahon na. Sama sa kaguol ni Agar, nga gipalaya si Agar nga buntis. Perti niyang kaguol. Ang nahitabo kaigsunan. Sa diyang patyo na niyang anak. Ang record nagkanayon. The angel of the Lord called him from heaven. 11 to 12, Genesis chapter 22, But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here am I. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Kinsay ni sa pakgang, the angel of the Lord. Nako'y napansin. In times of hopelessness, in times of miseries, in times of disasters, in times of stress and afflictions, the angel of the Lord will appear. Mutungha ang manulunda sa Dios mga kaigsunan. Ato takang Jacob. Si Jacob naglayas. Ni ato siya siyang uyuan nga si Laban. Ingon dayon siya nga, sige,
Tanang mga puti ako, kay mas daghan man ng puti nga karniro. Ako, tanang bakiki imuha. Kailan mo siya bakiki? Puti itom nga kulor. Sa iyang kasubo mga kigsunan, gibali na pod. Imuha na pod ang ako na pod ang bakiki kay gipanalanginan mas Ginoo ni daghan na bakiki. Ako na pod ang bakiki, imo na pod ang puti. Gipanalanginan na pod ang puti. Kambyo na po. Ako na po ni putiin po naman ang bakiki. Pastilan. So, sad kayo si Jacob. Sa iyang kagool, mga kaigsunan, verse 11, Genesis 31, verse 11, 12 and 13. The angel of God, kinsa nagpakita kang Jacob? The angel of God, speak unto me in dream, saying, Jacob, I said, here am I. Nakita niya ang angel of the Lord sa iyahang damgo. And he said, lift up now thine eyes, and see all the rams which leap up the cattle are ring-streaked, speckled, and grizzled. For I have seen all the Laban that Laban doeth unto thee. 13, I am the God of Bethel. So, kinsang angel of God? Kinsang angel of the Lord? Nga nang pakita sa panahon sa atong kawaladon? Nga magpakita sa panahon sa atong mga turmoils of life? Nga magpakita sa panahon sa atong mga kalisdanan, mga kagulanan? Kinsang angel of the Lord? According to the record na matod pa sa angel of the Lord, I am your God. Ato ta sa panahon ni Moses. Ang mga katawan sa Israel, gibiyaan na ni Moses. Kaya ninglaya sa siya for 80 years. Dito siya nagbantay sa karnero. Sa dakong hawanan sa Media. Kanang Media, kumbaga southern part of Persia. Ang Persia mao ang Iran sa atong panahon karon. Sa to pa from Egypt to Iran, layo niya ginabayan, no? Gidaganan si Moses. Dito dapita, for 80 years, ang mga katawhan sa Israel nagbakho kay walay manluluwas. Walay mutindog para kanila. Walay magamit ang Dios. Si Moses itos kamingawan pod, for 80 years, di nakabalo mo istorya. Exodus 3 verse 2. And the angel of the Lord appeared unto him in flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Kinsay nakitaan ni Moses dito sa kamingawan sa Midian? Angel of the Lord. Pinaagi so sa kadagway sa nagdilaab nga sampinit. Og tiwason ninyong sugilanon, ang record sa Biblia, the angel of the Lord said, you go to Egypt, for I have heard the cry of my people who are in bondage of Pharaoh. Ingon si Moses, kinsa ka man di ay? I am that I am. Ako mao ako. I am your God. So who is the angel of the Lord? I am your God. Ako may mong Diyos. So the angel of the Lord mo'y nag-rolled away sa stone from the tomb of Jesus Christ. Sa dihang si San Esteban, gidakop, gitaral sa Sanhedrin. Ipangunta sa San Esteban, nganong masige magkagwali about Jesus? Gagididan magkapagwali. Ingon dayon si San Esteban, please give me the time to explain. Okay, go! So I cannot stop preaching about Jesus. Why? Because he was the angel of the Lord who approached Moses in the wilderness and said, Moses, go to Egypt. Luwas ako mga tao. Siya ang nag-lead sa mga tao pagawas sa kamot ni Paraon. Siya ang nagbuwak sa mapulang dagat. Siya ang nagpakaon ug mana dito sa wilderness. Siya ang bato nga nabuwak nga nagtubod ang tubig. Finally, verse 38, matod pa ni Esteban, this is He. Kining Kristo, mga kaigsunan,
This is he that was in the church in the wilderness, was with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. Katong dito sa bukid sa Sinai, kinsa to? The angel of the Lord. And he is Jesus Christ, according to San Esteban. So nagkanam-anam nagka-reveal who is the angel of the Lord. The angel of the Lord was with Shadrach, Meshach, and Abednego. The angel of the Lord dito sa burning fiery furnace was with Shadrach, Meshach, and Abednego. That's why, matud pa ni Nebuchadnezzar, di ba tulo raman ang gilabay diha? You know, tulo ra bitaw. Ingon din siya. He answered and said, Lo, tanawa, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the what? The Son of God. Wa pa matao si Kristo sa taguangka ni Maria. Si Nabucodonosor nakakita na siya kan Jesus Christ. The angel of the Lord like the Son of God. Abi ninyo kaigsunan, ato ta kan Daniel. Si Daniel, taas may sugilan mo, kabalon mo nung gilabay sa dito sa Lion's Den. Kay wa siya motuman sa balaod nga walay laing ampuan, kundi ang king lang. Kaya three times a day, mag-ampo man siyang abli ang bintana, pabor at tubang sa Jerusalem. So sa ato pa, if Babylon was Iraq, and Iraq was on the northern part of Jerusalem, so he was facing south when he prayed. Because Jerusalem is on the southern part of the region. So abli niya bintana, patubang sa south, sa Jerusalem, nag-pray siya. Gidakop siya. May balaod man, di man gusto ang tasari o makabanteng hari, nga para din tato ka Daniel, so nalabay gid siya sa lungag sa leon. Nya may balaod man nga, dili gyud ablihan, so gitabunan na pug bato, gisilyuhan na pod. Basahon na to. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest, continually able to deliver thee from the lions? Daniel, kato nga bangag, gisilyuhan po to. Kung ninyo pong basahon, gisiliwan, walay laing maka-open, gawa sa authorized person. Unya, kaysa may nagpa-open, so okay ra, gipa-open sa hari, sa Persia. No, yeah. So pag-open mga kaigsunan, sa Daniel, giluwas kasi mong Diyos. O siya tubag ni Daniel. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God has sent his what? God has sent his angel, singular, and has shut the lions' mouths, and they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Kinsay gipadala? The angel of God. If the angel of God is Jesus Christ, maoy protect ang Daniel dito sa lion's den. If the angel of God is Jesus Christ, nga maoy nag-comfort ni Jacob sa panahon siyang problema kalisdanan. If the angel of God is Jesus Christ, nga maoy naghatag og promise kang Agar, kung ang angel of the Lord mao si Jesus Christ, nga nag-uban sa makatawhan sa Israel, pagawas sa Ehipto, labang sa mapulang dagat, nabuhi dito sa wilderness, og nagpainom og tubig, si Jesus Christ ang nagpahimo nini. Samtang nag-study ko, nagbasa ko nini kagabi, nakaingon ko sa tulo ka persona, si Kristo ang pinakabisi. Si Kristo ang pinakadaghag trabaho, mga kaigsunan. Siya ang frontliner sa tulo ka mga persona sa pagkadiyos.
Sa panahon nga makatawhan niya, isugbas kalayo, pinagis paglutos, Jesus Christ shall be there. Sa dihang si Daniel, gilabay sa lungag sa leon, bisan pagsilyado pa, Jesus was able to get inside to the lion's den to protect Daniel. Ako ba mingon nga na namang tayo panalangin, pastor, pero gibabagan mas kapitan, kaya di daw may butante. Bisan pagbabagan sa kapitan, kung para imuha na, pasudlo na sa Ginoo nga panalangin mga kaigsunan. Pasudlo na sa Ginoo. Bisan paglakan pa na, ang Diyos makasulod siya to save you, to save us. Sa kang Lazarus, ang nahitabo sa kang Lazarus, 4 days na, baho na. Ingon si Kristo, ligira ang bato. Kasi yung ipangsugo, mga Hudiyo, mga katong nananaw dito, mo yung gisugo, He commanded, rolled away the stone from the tomb of Lazarus. Jesus said, 11:39, take away the stone. Martha, the sisters of him that was dead, said unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead for 4 days. Si Kristo nagkuman ipaligid ang bato. Brethren, balik ta sa Mateo 28:2. Magsugod ako sa kuwali karon. Gaya na nag-open pa lang ko kinsang angel of the Lord. Nakuha ninyo? Karon nasabtan naman kaninyo, di ba? So karon pa ko mapadayon sa kuwali. Magsugod ako sa kuwali. Balik ta sa Mateo 28:2. Okay. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. Kinsay nag-open sa door? The angel of the Lord. Kinsay nag-roll away sa stone? The angel of the Lord. Who is that angel of the Lord? Jesus Christ. Balik tas pangutana ganina, kinsay nagbuak sa itlog aron makagawas ang piso? Ang piso rapod. Si Jesus Christ na po na nagligid sa bato. Siya nag-open sa silyadong pultahan. Kanang imposibleng mablihan kay gwardyado mga kaigsunan. Daw imposibleng masulbad nga problema kay gwardyado, bugat nga bato. Kinala 20 ka mga tao nga mo paligid kay ang timbangon, gibugaton sa maong bato. Balik 2,000 ka kilo ang gibugaton. Brethren, no wonder, because the angel of the Lord is Jesus Christ. No wonder that Paul said in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, and the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel and the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Matud pa ni San Pablo, the Lord himself, manaog gikan sa langit. Then the archangel, sa may archangel, punuan sa mga manulunda. The angel of the Lord is the ark of the angels. Siyang punuan sa mga manulunda. Siyang nagakuman sa mga manulunda. Siyang presidente. Siyang commander-in-chief sa mga sundalo sa kalangitan. Kato nakikita kang Gideon mga kaigsunan, commander-in-chief. Nakikita ni Joshua, commander-in-chief of the Lord's host. He is Jesus Christ. Ang angel of the Lord is another name, another title of Jesus Christ in the Old Testament. He is Jesus Christ. Balik tas pangutana ganina. Matod pa sa mga kababayanan, who will roll away the stone from the tomb for us? Kinsay muligid sa bato para kanato? Kung giligid ni Kristo ang bato, mga kaigsuunan, gikan sa baba sa lubnganan, it was not for Him. It is for us, para kanato. Iyang giligid ang bato para kanato, para makitaan, mabuhi pag-usab ang paglaom. That there is Jesus
who liveth and liveth forever and ever. And He's coming back very soon. He's Jesus Christ. Sa atong mga problema, one time si Kristo naghatag mensahe sa Sermon on the Mount. Matod pa niya, therefore, kaya ako ang ramanday po ng uligid sa bato, unsa man ang mga bato inyong giatubang karon, mga problema nga nagsampong, nga nakapawagtang sa inyong paglaom, therefore I say unto you, do not worry about your life. Ayaw mo kabalaka sa inyong kinabuhi. On what will you eat? Or what will you drink? Nor about your body, what you will put on? Is not life more than food, and the body more than clothing? Ayaw na mo kabalaka. Kung sa inyong kanon, ay pastor, mga tulog naming tanan, kaya naman din si Kristo, bapakaon ka na mo. Okay. Good luck. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they? Tanawang mga langgam. Wala mag-uma, pero gipakaon. Tama ba? Yang anong mag-uma pa man mo? Yang anong magnegosyo pa man mo? Pakanoon raman din mo sa Ginoo. Mangutana ko ninyo, ang langgam ng trabaho ba ay makakaon? Yes or no? Nagtrabaho ba ang langgam aron makakaon? Yes or no? Nagtrabaho? Unsa siyang orasa magsugod ng trabaho? Alas 4 pa, wana, worship na. Ang langgam. Alas 5, lupad na. Kamo? Mao na. Mo nang ingon ang kinotan-awang langgam. Kay mong mata mo alas 7, wa na langgam. Wa mo kasabot. Pag ingon ni Kristo, tanawang langgam, matatag alas 4 kadlawon. Magsugod na tagtrabaho. Tanaw na tong langgam. Tanaw, nagdaig sa Ginoo, nag-awit. Pag alas 5, lupad, mangitag pagkaon. So tanaw na tong langgam. Ayaw mo pagtuo, nga ang langgam gipakaon nga wa maghago. Naghago sila. Munang gipakaon sila. Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? Kinsa man kaninyo dire nga kon magbalaka, madungaga ko sa kakubiko ang inyong kinabuhi. So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O how of little faith? Ang langgam ng trabaho siya, walay worry. Nag-worry ba ang langgam? Kakita mo langgam nga naglupad-lupad, nangitag pagkaon nga high blood? Kaya nabalaka? Naglupad-lupad, nangitag pagkaon kaya na-stroke? Wala. Wala sila'y worry. So kita po, manrabaho ta, walay worry. Manrabaho ta, magnegosyo ta, with faith or by faith. Without worry. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? For what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. Kana diyang magtrabaho niya, sige kawori, maunay gibuhat sa mga hintel. Sige negosyo, sige kabalaka, makabayad baka ni sa mong bayronon sa balay. Nya, magtrabaho, makabayad baka ni sa akong mga bayronon. Grabe worries. Why not put everything into the hand of God? Keep on working, but with trust, without worry. Kaya mga Gentiles, naga-work, at the same time naga-worry. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.
Ang point ni Jesus Christ ingon ani, ayaw kabalaki ang ugma. Kaya kanang ugma, daghan po na siyang problema. Nasabtan ninyo? Kaya ba tayo, maintag, maabot ng sunod tuig. Kaya nga no, madato di ka sunod tuig. Maintag, masunod bulan na kaya nga no, mudaghan imong kwarta pagkasunod bulan. No. Nag-anam kadagko ang problema sa unahan, mga kay ato nga di na gyud ma-open. Ang krisis atong panahon karon, gatoo mo 134 ang litro sa diesel, gatoo mo mobalik ng 50, never. Mobalik manggaling na, mo rollback manggaling na tag 2, tag 3, pero musaka tag 20, tag 40 musaka, pero mo rollback 1 peso 50 centavos. Naranas mga 80 rataman. Sige, pamalit pa mo sakyanan. Pamalit pa mo sakyanan. Na ako'y nadunggan nga, kay lakon siya kayo. Siya nga nung karon pa man ko Ginoo, gitagaan ni mong sakyanan. Kapag abot sa mong sakyan, mogi pagsaka sa gasolina o diesel, pastilan. Iulit na daw niyang sakyanan. Ang ugma, doon ay worry siyang sarili. So do not worry about the future. That's why Paul said, in Philippians 4, 6, and 7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Daigan ninyo ang Diyos. Pag-ingon bitaw nga, hala pastor, musaka na pong diesel. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo, dalaygon ng Diyos nga mamahal ang mga tubil. Kabalo mo nga, no? Sa una, gikan sa balay, paingon og tagom, ang akong travel, 3 oras. Karon nga nang mahal na ang krudo, 2 na lang ka oras. Di ba panalangin? Panalangin. Di na ko madugay travel. Makauli na kong sayo. Sa una, mauli ko paingon balay. Bisan pag mugi ka ko City Inidja sa tagom, babot ko balay alas 10 pasado. Pero karon, 1 hour ka pin, abot na kong balay. Panalangin, dalaygon ng Diyos, mga kaigsunan. Dalaygon ng Diyos. Then nagpadayon San Pablo, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Tanang kahaalam sa kalinaw, imong mabatnan, pinaagi sa imong kasing-kasing nga giproteksyonan ni Jesus Christ. Kaning angel of the Lord nga mao si Jesus Christ. Nag-promise siya, tanawag unsa sa kagamahanan. Ang iyang gahom matod pa niya, Jesus came and spake unto them, all power is given unto me in heaven and in earth. Unsa siya kagamahanan? Unsa kagamahanan ng angel of the Lord? Tanang kagahom sa langit ug sa yuta aniya kanako. Tanang gahom na niya. That's why he said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Revelation 14, 3 angels, nagwalis may balita. Pagka-Revelation 18, a mighty angel of God descended from heaven and joined in the preaching of the gospel. So, ang bantugang manulunda sa langit, nanaog, niipon sa katawhan sa pagwalis may balita. He is Jesus Christ. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So dito na taron sa tubag, sa pangutana sa mga berhinis. Matod pa sa mga berhinis, sayo sa kabuntagon, very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun, and they said among themselves, who shall rule away the stone from the door of the sepulchre for us? Kinsa man ang mo abli, mo ligid sa bato para kanato. Ang atong mga kaigsunan, padayon ng yuta sa pagpakigbit kan Jesus Christ. Ang naas pagbati sa mga berhinis, they only wanted to see Jesus.
They only wanted to anoint Jesus with the ointments. Ang ilahan yun, nga mualagad lang yun sila ni Kristo. Kung doon na may bato nga nag-ali between you and Christ, pasagdi si Kristo nga may muligid sa bato. Ato alagad lang yun ta mga kingsunan, buhat sa buluhaton sa Diyos. Pasagdi ng Ginoo may mo rollback sa gasolina. Nangutana akong anak pa, kung sa itong iampo, mahal naman kayong gasolina o krudo. Iampo na to nga mo rollback ang gasolina o ang krudo. Iko no. Watay labot ana ilaha na. Naay mga tao nga nagunit niya na. Naay mga negosyante tibuok kalibutan nga nagunit niya na. The OPEC. Ang OPEC tibuok kalibutan gidumala sa Saudi Arabia. Kisa po'y kabuot nga ang Saudi Arabia may magbuot sa OPEC, ang Amerika. Ang oil is a business of United States of America and China. Ilahan ang negosyo. Na ay mga negosyante nga gunitan na we cannot pray for them. Nga mo roll back ang presyo. Sa unsa may ito iampo? Iampo nato nga mudako ang panalangin sa Ginoo para makaapasta sa ilang presyo. Tama ba? Yes. I-pray na to nga mudako atong income. Kung di man galing mudako atong income, tagaan ta sa Ginoo kaalam nga potlon ang mga expenses nga walay dapat angay buhaton mga kaigsunan. Sa una, manginom tag soft drinks, potlon na to na. Ganun siyang tagpamalit og soft drinks nga makadaot man na. Di ba? Sa una, manginom ta og kape, pamutlon ta na. Mga ita sa Ginoo kaalam nga mahimo na to na. Para maka-cost cutting ta, para makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo, maka-travel gihapon ta. Ang atong Pilipinas, dili lang kay economic crisis lang. Napagyutay El Nino nga tubangon mga kaigsunan. Giyatubang nagsugod na. Unya, doon na pag-interload nga bagyo, 205 kilometers per hour. Gikan karon o sunod bulan, ay doon na itong badayon o dili, basta kay ready na. Nana siya sa Atlantic, tabok na sa Pacific Ocean mga kaigsunan. Napag-politika sa Pilipinas, nguragway sulbad, ang so tanaw ninyo ang kalibutan, the closer we are to the coming of Christ, nagkagubot ang kalibutan, who will roll away the stone for us? Kinsa may muliso sa maong bato, sa mga problema nga itong giyatubang karon, Jesus Christ, the angel of the Lord. So if I'll ask you a question, who shall roll us away the stone? What's your answer? Kinsa? Angel of the Lord. Who is that angel of the Lord? He's Jesus Christ. Believe that He died for you. Bisan ang babag sa atong kaluwasan, mawang kamatayon o ang sala, He died for you para ma-roll away ang kamatayon o ang sala, gikan ka na to. Bisan unsang ang mga kalisdanan, magkiguban ang angel of the Lord ka na to. Sama kang Agar, giubanan sa angel of the Lord. Sama kang Jacob, giubanan sa angel of the Lord. Sama kang Moses, o kang katawhan sa Israel, giubanan sa angel of the Lord. O matod pa ni San Esteban, the angel of the Lord is Jesus Christ. Sadrak, Mesak, Abednego, giubanan sa angel of the Lord dito sa burning fiery furnace. Si Daniel, giubanan sa angel of the Lord. Again, matod pa ni San Esteban, He is Jesus Christ. Brethren, ako nagapanghinaot o nagaampo kanunay. The more atong ilhon si Kristo karon, the more ligon na to ang to relasyon diha kang Kristo kay siya ang muligid bisan unsa ka bug-at nga bato palayo gikan kanato. God bless you.